medyo may kahirapan po ang magbigay. Ano naman natin yan, minsan struggle tayo. Mas mahirap po yung tumatanggap. Or should I say, if giving is sometimes hard to do, receiving is equally hard to do. For two reasons. Una, yung kapag ikaw ibigay, ikaw yung tumatanggap, it makes you feel more wanting. Para ba ikaw yung lagi nangangailangan. Ayaw natin ganun feeling na parang lagi kang nangangailangan. At kadalasan, nauwi yun, because ang underlying principle doon, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero most of the time, ay pride, di ba? And we become legalistic in that sense. Pangalawa, kaya natin minsan tinatanggihan o ayaw natin ng binibigyan tayo or sa mga parang may struggle tayo when it comes to receiving is it makes us look weak or vulnerable. Wala ko yung example. That's another one. It makes us look weak or vulnerable. Na-expose tayo. At parang ang dami natin iniisip na ano ba akala nito, ganyan, blah. So parang tinatanggihan natin minsan. Aside from the fact na minsan may mga personal struggles tayo, may mga personal issues together with the giving. No? Pero pag kailan natin nagbibigay, we accept it with whole heart, di ba? Ganun mga bagay. Nalala ko, may ganyan mga pagkakataon sa buhay natin. May panahon talaga na ikaw yung tumatanggap. Pero ang maganda ng cycle ng buhay ng tao, may panahon din na ikaw ang magbibigay. Tawag natin doon, paying back. Ito rin sinabi ng kapatid natin, ito rin yung sinabi ng Chin. In fact, yan na, usapan natin. It takes a revelation of grace to wholeheartedly receive. Tandaan natin yun. It takes a revelation of grace for us to wholeheartedly receive from people. Kasi hindi madali ang tumanggap. Isang masakit yan. Pero it takes grace to receive and to accept kung ano man yung binibigay sa atin. Again, magtanong natin, what is grace? Grace is, sinasabi natin, the favor of God bestows to anyone on the merit of God's goodness. Kaya madalas, ang hirap natin intindihin at tanggapin ang biyaya. Kasi ang biyaya, binibigay, wala na. It's the goodness of the person. Kaya naman, pagtanggap nun, you just bank on the goodness of the person, wala nang halo yun. Minsan kasi kaya ang hirap tumanggap, iniisip natin kung anong iisipin na ibibigay sa atin. Pero grace receiving is simply that. Accepting it, banking on the goodness of the giver. No more, no less. Yun lang ang simple premise ng grace receiving. Okay? At katunayan, kaya tayo hirap tanggapin na tumanggap na lang because we were raised to have but not to receive. Pinanganak tayo, lumaki tayo, tinuruan tayo that we must get what we want. That we must deserve what we have. Kaya naman pag binibigyan tayo ng feeling natin, hindi mo pinaghirapan, parang hirap kang tanggapin. Kasi nasanay tayo, sinanay tayo, na lumalaki tayo, na lahat na tatanggapin natin dapat pinagpagalan natin. Pero sa ekonomiya ng Diyos, ang pagtanggap sa Kanya ay pagpapakita ng pagkilala ng kabutihan ng ating Panginoon. That's grace receiving. Okay? At lagi natin itong naintindihan, lalo na tayo mga nakakilala sa Panginoon, yung pagdating sa realidad ng kaligtasan. Kaya maraming tao hindi na matanggap na ang kaligtasan ay simple lang. Simple sa atin, pero siyempre biniyaran ng Panginoon. Simple kasi, ang gagawin mo lang, susuko yung buhay mo sa Panginoon, susuko mo sa Kanya, paniniwalaan yung ginawa niya sa krus. At wala kang gagawin para ma-earn mo ang heaven, ang langit. At maging anak ka ng Diyos. Hindi mo kinakailangan ipako sa krus, magdasal ng paulit-ulit, hindi mo kinakailangan laging nasa church pag Sunday, hindi mo kinakailangan magbigay ng ganitong amount para tanggapin ka ng Panginoon. Simply, come as you are, as a sinner. Although yung element ng pagbabago ng buhay, huwag natin katakutan yun dahil ang Diyos din ang gumagawa nun. Dahil wala akong taong perfect hanggang sa siya'y namatay. May element po talaga, may stage ng buhay natin. Talagang we all fail or we all fall. Ang kagandahan po nun, yun nga yung biyaya ng Diyos. Na sa panahon bumabagsak tayo, sinasalo pa rin tayo ng Panginoon. At kadalasan, we think that God works to people. Kapag sila ay ginagawa, pinagpapala ng Panginoon, totoo rin sa banda,
Pero mas higit na nararanasan natin ang biyaya ng Diyos sa panahon na tayo mahina. Tandaan po nyo, wala sa Bible yung kasabihan, God helps those who help themselves. Wala ko sa Bible. Nakasanayan na rin natin kasabihan mo. In fact, it's a man's effort to prove to God na kaya ko to. Tulungan mo ako kung tinutulungan ko sa sarili ko. There is a certain truth to that. Pero pagdating sa kaligtasan, wala akong tayong dapat gawin. Hindi manampalataya sa ginawa ng Panginoon. It's the highest form of humility na wala kang magagawa kundi manampalataya sa ginawa ng Panginoon. Iasa mo ang sarili mo sa ginawa ng Panginoon. That's salvation. That's giving. And that is the picture na pinakita sa atin ng Panginoon. Okay? Gusto ng Panginoon na tumanggap tayo sa Kanya sapagkat gusto niyang maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Sapagkat sabi nga sa Romans 3:10, there is no one good, no, not one. At sabi sa Mark 18, why do you call me good? There is only one good, and that is God. Ang Diyos lang po ang tunay na gumagawa ng mabuti at mabuting hindi humingi ng kapalit. Ang tao po pag gumawa ng kabutihan, most of the time, hindi naman sa lahat ng panahon, ay may hinihinging kapalit. Loyalty, payback someday, etc. etc. Pero Diyos lang ang panagbigay, hindi ka na niya sisingilin pa sa kapalit ng binigay niya sa iyo. Kaya mo talagang sinasabi natin yung testimony natin lahat, maging ako bilang pastor. Sa kabila ng ating naging buhay, sa kabila ng ating mga nagawa, lalo na yung mga kabataan, at yung mga middle aged, at saka yung mga, isa nagwawalas ng buhay, nasisira yung buhay. Sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin sila ng Panginoon. Talagang ganun pong biyaya. Sa tao po, hindi napapasa yung buhay natin. Sa tao, sa paulit-ulit natin ginagawa, hindi na tayo bibigyan pa ng chance. Pero ang Diyos po, sagana ang biyaya ng Diyos. In fact, sinabi ko last week, sabihin ko ulit, pwede niyong abusuhin ang biyaya ng Diyos. Balikan natin ang kwento ng 2 Samuel chapter 9. Balikan natin si Mephibosheth. Last week, tinignan natin ang picture nito through the eyes of King David, the one who dispenses grace. At this time, let's look at the one who received the recipient of grace. David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Sabi ng scripture, there is one more. Sabi ng verse 2. There was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David. Then the king said to him, are you Ziba? I am to service. He replied. The king asked, is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is lame in both feet. Okay? Tatlong bagay ang patungkol kay Jonathan, kay Mephibosheth, kasi tinunod natin background niya. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan, Mephibosheth means from the mouth of the shameful thing. Imagine, pangalan mo pala, nakakahiya na. Pag nagpangalan kayo sa anak ninyo, normally, pinapagkaibigan ako pangalan niyan, Joam, lalaki. Talagang pangalan pala, stuntman na. O action star na. Nagpangalan ka sa anak mo, meron pa nagpapangalan sa inyo sa anak nyo na ikahihiya nyo someday. Siguro nung araw, primitive days, pangalan ng mga tao, sabi nga, marilag, makahiya, malakas, maganda, primitive days. Pero ngayon, pa-unique ka ng pangalan. In fact, halimbawa, pangalan, Catherine na lang, ginagawa pa nila ng mga unique. Sa halip na C, ginagamit Q. Catherine. Okay? Pa-unique ka ng pangalan. Imagine ang pangalan mo ay from the mouth of a shameful thing. Nakakahiya ang pangalan mo. Ano ba pangalan nakakahiya? Nakakahiya. Meron ba kinaisip ng pangalan? Nagpapagbitin yun. Daladala mo na yung dilema ng nakakahiya ka. Daladala mo yung kaakibat mo yung bagay na yun. Isa kang nakakahiya. That's what his name means. Nakakahiya. Nakakahiya. Titingnan mo pa lang siya, naglalakad pa lang, o inaalalayan mo pa lang, Mephibosheth. Nakakahiya. Lalo tayo mga Pilipino, we come from a shame-based culture. Yung hiya factor ng pakalakas sa ating mga Pilipino. Nabubuhay tayo. Lagi natin, mahiya ka naman. Hiya naman ako sa'yo. Pangalawa, pilay siya sa kanyang dalawang paa. Talagang walang kakayahan ng panahon nila ang mga kawawang tao, yung balong babae at mga tao may kapansanan. Kasi mga tao may kapansanan, sila yung, ang term natin, pinapakain sa buhaya.
na talagang tinatapo na lang nila. Silbi. So, Mephibosheth from the beginning knew, alam na niya, na talaga wala siya magiging success. Panghuli, apo siya ng kaaway ni David. Doon ang kanyang tatay kaibigan, pero yung lolo niya, 2 beses pong pinagtangkani sa ulang buhay ni David. So alam niya, kaaway siya. Pero on that basis, hindi niya inalintana. Tinanggap pa rin niya yung alok ni David. Kung tutusin, pwede siyang matakot. Pinapasundo ka na ni Haring David. But on his part, alam niyo, wala siyang magagawa, kundi tanggapin na lang ang biyaya ng Diyos. O biyaya ni Haring David. And we see ourselves in the picture of Mephibosheth. Una, paano si Mephibosheth ay apo ng kaaway ni David. Sabi ng Ephesians 2, verse 3, we were children of wrath. Sabi ng scripture, Ephesians 2, verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature children of wrath. Ang deserve natin lahat, ang sabi ng Ephesians 2:3, ay ang parusa ng Diyos. No one deserves even a single blessing from God. Tingnan mo yung katabi niyo. That is a result of God's grace. Kaya nabihisan yan, hindi kasi maganda ang trabaho niya. Kaya ganyan, kasi kumikita na yan. Kaya naman, ang araw, hindi pa kumikita yan. Ganyan. Pero balik tayo sa promise na without God, hindi ka pa rin magkakaroon ng kanyang biyaya. Because everything comes from God. And so, ang sabi ng scripture, by nature, we were children of wrath. Ang deserve natin ay hell. Ang deserve natin ay kapahamakan. We don't deserve anything in life. But because of the grace of God, God has given us everything. God is good. Sabi ng Romans 9:15, I will show mercy. I will have mercy on whom I have mercy. And I will have compassion on whom I have compassion. Ano sinasabi niya dito? Ako ang mamimili kung sino ang aking kahabagan at kung sino ang aking kaawaan. Of all the people, pinili ng Diyos na ikaw ay kanyang kahabagan at ibuhos ang kanyang pagpapala sa buhay mo. Sa bulihan na lang, meron tayo dito, humigit kumulang 5,000 tao. Mahigit 5,000 na. Kapapalo tayo ng 6,000. Of all the people in bulihan lang po imagine mo, isa ka sa pinili ng Diyos, isa ka sa tinawag ng Panginoon, at pinili niya, sininggle out niya, para pagbuhusan ng kanyang pagpapala. Hindi lang para iligtas, hindi para pagpalain ng buhay. Ang dami-daming tao. Sabihin natin, hindi, pastor, yung mga rin talagang maganda pa yung buhay nila, talagang masasama rin naman sila, pero kami nga tapat din sa pagpapaganda buhay namin. Alam nyo, let's go to Jeremiah. Kaya natin si Jeremiah sa sumagot sa akin. Jeremiah chapter 12. Sabi ni Jeremiah, you are always righteous, Lord, when I bring a case before you. Yet I will speak with you about your justice. Sa Tagalog, mas maganda. Basahin niyo sa Tagalog. Why does the way of the wicked prosper? Bakit yung masasama, yung mayaman? Why do all the faithless live at ease? Bakit yung mga walang pananampalataya, walang takot sa iyo, maganda ang buhay? Sabi niya, ito magbibigat. Sabi ni Jeremiah, you have planted them. Ikaw ang may kagagawa noon. Ikaw ang nagpala. Sa Tagalog, yan yata pagkaksabi. You bless them, o ikaw ang nagtanim sa kanila. You cause that to happen. Imagine. Sabi ni Jeremiah. You have planted them and they have taken root. They grow and bear fruit. Sabi niya, lagi ka nilang sinasabi, Diyos, Diyos. Pero sa totoo lang, malayo ang puso niya sa iyo. Wala talaga sa Diyos. Tapos, magtanong pa siya, bla bla bla. Verse 5, ito ang sagot ng Diyos sa kanya. If you have raised with men on foot, and they have worn you out, how can
you compete with horses? If you stumble in safe country, how will you manage the thickets by the Jordan? Very figurative yung answer ni ng Diyos. Anong sabi ni ng Diyos sa kanya? Jeremias, kung yung mga simpleng puzzle ng buhay, hindi mo matanggap at nag-struggle ka, ano pa, kapag yung mga komplikadong pangyayari sa buhay ang makita mo, ano na mangyayari sa'yo? Sabi niya, if you have raised with men, kung nakipagkarera ka sa tao, napagod ka, paano ka pa makikipagkarera sa mga kabayo? Ang sinasabi ng Diyos sa kanya, okay, sige, nakita mo yung ganyan mga bagay. Pero yan pa lang, kasi maraming factor ba't yung mayaman ng mga masasamang tao. Alam natin yan. Napakadaling sagutin yan, Jeremias, alam mo ang sagot dyan, ba't sila yung mayaman? Kung yan pa lang, nag-struggle ka na, how much more kapag naharap ka sa mas komplikadong karanasan ng buhay ng mga tao? Lord, mas lalo ka mag-struggle. Kung dyan pa lang, sumusuko ka na, kapag naharap ka sa mas mabigat na sitwasyon ng buhay ng iba, nakausap mo iba. Sa Tan City, nasunog. Nasa Tan City na nga sila, nasunog, 2 namatay. Imagine. 10 pamilya nasunugan. Namatay. 10 pamilya pa lang. Ito yung newspaper na nabasa. 2 namatay mo yun. Okay, 2 million tama. So, imagine, nasa tent city na kayo, nasunugan pa kayo. How will you accept that? How will you explain to them the gospel that God is love? Paano paliliwanag sa kanila? Paano paliliwanag sa taong nasa tent city na nasunugan pa, ipaliliwanag sa kanila that God has a wonderful plan for you. Tatanggapin ba na pakikita naman nila? Bigay sila doon. Sabi ni Jeremias, sabi ng Diyos kay Jeremias, kung yung mga simpleng tanong sa buhay, nag-struggle ka na, how much more kapag naranasan mo? Yung tanong ng marami sa dinami-dami ng tao, bakit asawa ko pa, nanay ko pa, tatay ko pa, nagka-cancer, whatever, and you'll go through tough times. Mas komplikado dito. So yung mga simpleng tanong natin, pag tinignan natin sa bigger picture, sabi ng Diyos kay Jeremiah, if you have raised with men and you were worn out, how can you compete with horses? Sinasabi ng Diyos sa kanya, in-encourage si Jeremiah, malayo pa ang tatakbuhin natin. Marami pa ang parating natin. Huwag kang basta-basta susuko sa buhay. So kung may pinagdaraanan man, makikita natin, ayusin ito. You don't deserve anything. But of all the people, God has chosen to bless you and me. Nung Friday nga ako, nabanggit ko sino. Actually kahapon, sa team building, sa Mom's House of National. Explain ni Nina yung paggawa ng paano ginagawa yung mushroom. Secret recipe, ganito gagawin. Secret recipe, ganito gagawin. Nung ginagawa niya yun, hindi mga tao niya nakatingin na. Nanonood din ako kasi lahat ng stage punta rito, sama ako. Kasi pinapanood ko, gusto ko makita paano ginagawa yung crispy mushroom. Pero alam mo, sabi mo kay Nina, sabi kasi sa mga tao niya, isulat nyo para matandaan niyo yung paggawa, paano yung ratio proportion, paano yung gagawin, yung steps, ganyan. Hindi ako nag-notating kasi hindi mo ako sali sa activity nila. Pero sabi ko sa kanya, nasa bata kami kagabi, kahapon, hindi naman ano, I can repeat the procedure from step 1 to the last step. Yun yung bakit nila. Ano yung bakit nila? Sabi ko sa kanya, kasi I learned it from the heart. Kasi nung ina-explain niyo, nung naggagano'n kayo, naghahanap kayo ng mushroom, at nag-flash sa akin nung nag-start kayo. At lahat ng yan, dinaanan yung nagsisimula kayo. Kaya, nakita ko, hindi lang yung memorya ang nakita ko doon, kundi yung buhay niyo, tumikot dyan. And for some time, dyan kayo nag-start. Di ba? Bawa, yung feeling nila, Dennis, kung titingnan mo sila, made na sila ngayon. Pero kung babalik yung pinagdaanan nila, mas maintindihan mo yun. Mas sasabi lang, ganito para, ganyan. Madali yun eh. Pero yung pag tumaraan ka doon, mahirap yun. Si Jean, yung buhay niya. Pag binalikan mo yung buhay niya, hindi din. The same thing I saw with what happened yesterday sa Tagaytay. Nakita ko rin hindi yung mushroom, hindi yung product, yung buhay ni Nina. So pag tinignan tayo ng Diyos at nakita niya ang buhay natin, kung ipagmamalaki yung buhay mo, masura yan sa Panginoon. In spite of that, wala kang pagmamalaki sa Diyos. Pinili ka ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, pinili ka ng Diyos.
Pangalawa, sabi ni Paul, Philippians 3, our life was meaningless. I'm quite hesitant with that word kasi actually wala namang Diyos pero meaningful naman daw yung buhay nila. Pero kung babalikan mo lahat sila, kahit tipong mate na sila, at some point of their lives, meron pa rin silang hinahanap. Parang meron pa rin ang kanilang kulang. Pero tingnan po niyo yung mga tao na nasa Panginoon, na pinagpala rin financially, pinagpala rin sila materially in their organizations, hindi man yaman pero organizations. Yung buhay nila ay meron meaning. Sabi ni Paul, Philippians 3, 7 and 8. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ano man ang meron ako ngayon, sabi ni Pablo, bago siya nakilala sa Panginoon, tinuturing ko na yung walang silbi, walang saysay. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them basura, garbage, that I may gain Christ. Yung buhay natin, nung wala tayo sa Panginoon, ano man ang narating mo, ang sabi ni Paul, walang saysay lahat ng yan. At ipagpapalit mo yan pag nakilala mo ang Panginoon. Sa Mateo, may parabola doon, yung parabola ng takingang perlas. The parable of the great pearl. Sabi ng scripture, may isang naghahanap ng perlas. At nung makita niya yung perlas na walang halos great pearl, ibinenta niya ang lahat para lang mabili yung perlas. Ang picture noon is the kingdom of God, na kapag natagpuan mo ang kaharian ng Diyos, iiwan mo ang lahat para dun sa kaharian ng Diyos, yun yung perlas sa isa. At yun na lang meron ka. Isa na lang, perlas na lang. Pero yung perlas na yun, nandun ang lahat ng meron ka. Ako niyo may picture. Binenta mo ang lahat, dati meron kang, let's say, sa ating panahon contemporary, may kotse ka, may bahay ka, ang mga anak mo nag-aaral sa mamahaling paaralan, meron kang plan, study plan, college plan, meron kang life insurance, meron kang investments in stocks, etc., etc. Tapos, natagpuan mo yung isang magandang bahay bakasyonan lang. Bahay bakasyonan lang. Pinenta mo lahat ang pag-aari, worth 5 million. Binili mo yung bahay bakasyonan. Isang simpleng bungalow style, malapit ka sa dagat. Yun lang. Yun lang ang meron ka. Pero masaya-masaya ka, sapagkat yung 5 million mo, nawala na siya literally, pero that bungalow symbolizes everything you own. Ako niyo. Halimbawa, wala na siyang pag-aari, yung isang peras na taglay niya, pero yung purpose na yun, nandun ang lahat ng kanyang pag-aari. And so with the Lord. Sinuko natin ang lahat, and we have found Christ, and Christ is everything to us. Kaya nga, kawawa ka, kung sinuko mo na ang lahat, niyakap mo na si Kristo, at naghahanap ka pa ng iba, kasi wala ka nang makikita. Kaya unless you find your true joy and intimacy with Christ, kawawa ang existence mo bilang Kristiyano. Kaya kung Kristiyano ka, naghahanap ka pa ng maraming bagay na parang hindi ka makumpleto pag wala yun, kawawa ang buhay mo. Kaya hindi ka mapapala ng Diyos. Kaya minsan pa kayo ng issue natin. Baka akala natin, kulang ng kasama ng ganito kaya hindi pa ako masaya. Exactly the point. At hindi ka magiging masaya hanggat yan ang hinahanap mo sa buhay. Kapag inuna mo ang Diyos at nakita mo sa Kanya ang iyong kasiyahan, He will be your everything, the pearl of great price. Everything is there. Lahat ng iyon, ibibigyan mo ng Diyos. Kasi to begin with, pwede ka na pagpalain ng Diyos kasi alam ng Diyos, wala na siyang magiging kaagaw sa puso mo. Lord. Kasi kung ngayon pa lang, half-hearted ka na sa Panginoon, ibibless ka pa niya, lalo kang tatanim. Lord. Pero pag niyakap mo na ang Diyos, at wala ka na bang niyayakap kundi Diyos na lang, ano man ang dumating sa buhay mo, kaya mo pa rin iwan anytime para sa Diyos. Bakit? Nakuha na ng Diyos yung puso mo. Ako ano ba yun? Naintindihan niyo. Hindi naman siya malalim. Mukha lang malalim. Pero pag naintindihan natin, matutulungan tayo na malaki sa ating instructions. Panghuli,
We were disabled by sin. Sabi ng Romans 7, verse 4. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I want, I hate to do, but what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. Gusto kong pumain. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Verse 24 na. Verse 21. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. Okay, verse 24. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death, to sin? We were disabled by sin. Yung kasalanan na minana natin, ang siyang pumipilay sa desire natin magpakatino. Umayos ang buhay. Huwag magkasala. In fact, si St. Augustine, ang sabi niya, nung malilitong kabataan nila, nagnanakaw sila ng peras, sa puno ng kanilang kapitbahay. Pag nakuha nila yung mga peras, hindi naman na kinakain, tinatapon lang nila. Sabi nila, ba't nyo ginagawa? Wala lang. For the simple pleasure of stealing the pear. How absurd. Yung masaya lang silang nakapagnakaw sila, yung trip-trip lang. Sa panahon natin, ang tawag natin trip-trip lang. Pero, ang lalim ng sinasabi niya, that is sin in our lives. Hindi mo maintindihan. Basta gusto mo lang gawin. Kahit alam mo makakasakit, kahit alam mo masasaktan sila, kahit alam mo mapapahamak ka, gusto mo lang. Because of sin na nakakita sa akin. At kahit Kristiyano ka na, subject ka pa rin dyan. Natutokso ka pa rin. Bumabag sa kapatid. Because of the sin nature na minana. Kaya nga, everyday, kailangan ipailalim natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Rohingyas, how do we exercise the grace of receiving? Ito ang kalagayan natin. Describe natin kanina. Children of wrath, meaningless, and disabled by sin. Now we receive the goodness of God. And how do we flourish in that? Remember your state. Since we do not deserve anything, it will not harm us to learn to receive from other people. Every time other people will give you something that you feel you don't deserve or you don't want to receive, dahil feeling mo, baka naman isipin nila, always remind yourself, it is a picture of God's grace to your life. Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Kaya at the end of the day, tayo nagbibigay at tayo tumatanggap, may element pa rin sa Pilipino na napaka-strong pa rin ng utang na loob. Pero, hindi na tayo nababalot lang ng utang na loob. Dahil lahat ng biyayang binibigay natin at tinatanggap natin ay mula sa Diyos. Kaya ang utang na loob natin ay unang-una sa Diyos. At pangalawa, pagkilala sa nagbigay sa atin, pag yung payback someday, pag tayo nang bilas ng Panginoon, alalahanin natin ang mga tao. Isang pinag-usapan namin dito. Kapag anuman ang parating mo sa taas, huwag mong kalilimutan yung mga taong nakasama mo sa baba. Huwag mo silang kalilimutan sa baba. At kapag tumataas ka pa, ang sinabi ng isang author, the more spiritual you become, the more relatable you should be. In fact, may kilala akong pastor, ang sabi niya, kapag nararamdaman niyong lumilipad na ako, umaangat na ang paa ko sa lupa, hilahin niyo ako pababa. Para umapak ulit ang paa ko sa lupa. May mga tao kasi nakakalimot na ang kanilang paa dapat ay nakasayad pa rin sa lupa. Paalala sa ating lahat na anuman ang tinatanggap natin, anuman ang meron tayo, anuman ang binibigay sa atin, ito mula sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Right?
And so as we partake of the Lord's Supper, it is a reminder na ito po, tayo po ay sa biyayang nagbubuhay. Ito po ay nagpapaalala sa atin, tayo nagbubuhay sa biyaya ng Diyos at ang ating kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoon. Nung binigay ng Diyos ni King David, tinanggap niya si Mephibosheth, hindi naman gumaling si Mephibosheth. There is still that lameness in Mephibosheth. We still battle, the same thing with us, at time of war again, nandun pa rin tayo lahat. But the grace of God gives us a favor and standing that overcomes the sting of sin and changes the way we think about our sins. Ang biyaya ng Diyos ang tumutulong sa atin para patuloy tayong umangat, para patuloy tayong maranasan ng kanyang. Everything is by the grace of God. Tingnan mo yung katabi. Pinili man niya o hindi ang kanyang kasuotan, ang kanyang kinilalagay ngayon, yan ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos. Okay? Biyaya pa rin ng Diyos. Tayo na. Lord, we thank you for reminding us about grace, about being a recipient of your grace. And as we commit to you, Father God, yung aming buhay, the pearl of great price, the Lord Jesus Christ. Kaya po lagi namin maisip ang parable na yun, that though we lost, seemingly we lost everything, yet in that pearl, it represents everything we have. Tulungan mo pong lagi namin ito sa isip. At ito ang taglay namin. At ito ang yakapin sa pangalan ng Jesus. Amen.